dito. Nalinis na po natin siya. Kung napanood nyo po yung unang video. Ngayon, tinitignan ko po itong motor. May mga tama na po itong pintura niya dito sa side cover. Ayan. Kaya napag-isip-isip po natin na tanggalin yung pintura nito. Tapos i-mapping siya. At tignan natin kung mas maganda siya na makintab o mas maganda kung may pintura. Kaya babaklasin po natin to. Tapos tatanggalin po natin yung pintura niya. At pakikintabin po natin siya. Tara, samahan nyo akong gawin to. Let's go! This video is brought to us by King of the Streets Clothing. So habang ginagawa po natin yung pagbaklas at pagbapping, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa engine setup. Ito yung video para sa mga beginner o racing sa mundo ng scooter. Disclaimer lang po, ito po ay base sa aking kaalaman at experience sa pagiging mekaniko. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin. So sa mga beginner po at pinaka budget meal na setup, ang recommended ko po ay yung panggilid lang muna ang galawin. Wala pa po sa engine. Ito yung mga nagsasabi ng stock is good na daily use na scooter. Kagaya po ni Boy Harabas, yung Mio ko po na daily use. Stock engine siya pero mas matulin siya kaysa sa pure stock. Ang panggilid setup po ay binubuo ng racing pulley o yung pinamachine pulley sa kanto words. Kasi iba na po yung degree ng pulley kumpara sa stock. Tapos racing flyball o yung mas magaan na flyball kumpara sa stock. Racing clutch lining, clutch spring, center spring, at yung pong bell. Yung sa bell po karamihan ngayon pinapagaan tapos nilalagyan ng groove para mas makapit yung clutch lining. Ito po yung pwede nilang gawin sa stock na bell kung ayaw nyo pong bumili ng bagong bell o yung mga racing na bell. So halos lahat po ng nasa panggilid mapapalitan na po siya lahat ng mga racing na pyesa. At ang pinaka-sikreto lang po sa panggilid na hindi mo mabibili yung sa pagkalkal po ng pulley. Yun po sa lalagyan po ng bola o flyball at yung butas sa torque drive. Parang ang modification po nito, i-extend mo kasi yung limit niya. Itong modification po o pagkalkal babala lang po kasi hindi po ito basta-basta. Make sure po na alam po ninyo o ng mekaniko nyo ang mga ganitong modification. Kung kayo naman po ang gagawa, dapat open po kayo sa trial and error. Kagaya din po niyan sa pagtutono ng flyball na akma sa inyong timbang para ma-reach ang top speed ng inyong motor. Kaya kung magtutono po kayo ng flyball, siguraduhin nyo po na marami po kayong baon na flyball na iba't iba po yung timbang. Kasi karamihan po na magandang tono ng flyball, yan po yung pinagmi-mix nila yung mga timbang. Kunyari 3.9 tapos 3.12, hindi po siya magiging straight. Madalang po yung magiging straight na maganda yung takbo, depende po sa nakasakay o sa bigat niya. Kung nakumpleto nyo na po yung panggilid setup, hindi pa rin po kayo kontento. Diyan na po pumapasok yung tinatawag ko na kaadikan sa motor setup. Ito na po yung pangalawa at dadako na po tayo sa engine modification. Sa engine modification, ang advice ko po na pagtuunan nyo ng pansin yung bore o yung sukat ng piston, saka na po yung stroke. Sa bore po muna tayo.
Ang pinaka silent killer po na bore kit pang Mio yung 54mm ang sukat ng piston. Ito po yung mga set na stock lang po kapag tinanong, yung tipong pag nakasabay mo ay ang tulin ng motor, tapos tatanungin mo, "Sir, ano pong setup ng makina nyo?" Diyan papasok yung stock lang po. Kasi hindi po siya obvious. Parang stock lang din yung tunog. Ang mahirap po yung iba, gusto ka agad ng malakas, bumibili ka agad ng 59mm. Ang problema, kadalasan sa mga bore kit na 59, ito ay umuumpog po siya sa valve packet. Hindi po siya plug and play. Yung iba, kailangan mo pang magdagdag ng gasket at mag-valve packet. Ang advice ko po sa mga maglalagay, make sure po sa mga clearance para iwas hassle. Kung nag-aaral ka na magkabit, pwede din po baklas kabit para masigurado na walang umpog. Kaya kung mekaniko po, make sure na marunong po siya sa mga ganyan. Pagkatapos sa bore kit, dyan na po papasok yung mga pag-upgrade ng cams, ignition coil, spark plug, CDI, valves. Pero iba pa rin po ang engine setup ng pangarera na motor kumpara sa daily use o touring kumbaga. Kaya hinay-hinay din po sa pag-upgrade. Hanapin nyo lang po yung nababagay na setup kung paano nyo gamitin yung motor. So ayun po, bali yun po muna ang may advice ko sa inyo tungkol sa pag-upgrade ng inyong scooter. Ngayon dumako naman po tayo sa pang-bapping ko po. Ito po nakikita nyo, bali gumawa na lang po ako ng karton, ginupit ko po ng pabilog, tapos kinabit ko sa bench grinder, at ito na po yung nagsilbing bala niya. Kung wala naman po kayong bench grinder, pwede na po punasan po ng mano-mano, kaso medyo mas matagal bago nyo ma-reach yung gusto nyong kintab. Para po siyang kumbaga tiis ganda po ang puhunan. Kailangan po talaga tiyaga. Pero kung may bench grinder kayo, kasi po hindi po pwede yung grinder kasi masyado siyang mabilis. Pwede po yung grinder kung ang gamit nyo ay buffing soap. Ang gamit ko po metal polish. Pwede po yung grinder kung meron po siyang adyasan. Gawan nyo na lang din po ng bala niyang karton, no? Kaya kung may pambili kayo, bumili po kayo ng bala na pang buffing. So hanggang dito na po muna ang ating video, at sa mga susunod po na video papakita ko po yung mga update na nagawa na natin sa 4-valve Mio, at magkakaroon din po tayo ng ibang video tungkol po kay Boy Harabas dun po sa daily use natin na Mio. Kung sakali meron din po kayong matutunan dun o may apply po kayo sa inyong mga motor. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin, at kung bago ka po sa aking channel, please like and subscribe. Kung gusto mo naman magkaroon ng pyesa at mapili ka namin, mag-comment ka lang po sa bawat video ng aking channel para mapansin ka po ng aking admin. Salamat po at God bless. Peace!